Hello guys, ngayon napakasakit isipin hanggang ngayon ang mga pangyayari na nangyari sa ating kay Tatay Diggs, sa ating former President Rodrigo Roa Duterte. Hindi mo kalain na yan ang mangyari sa kanya. Ibinigay sa kamay ng mga banyaga sa ibang lahi kung ano man yung mga nagawa niya, bakit pa ibang bansa ang mag-uusig ng kanyang kaso. Nakakahiya sa ating mga justice dito sa Pilipinas na ganun lang mangyayari. Ginawa naman lahat ng ating former president ang mga tungkulin niya para sa ikabubuti ng bansa at nasa banyo ng Pilipino. Tingnan niyo yung kalagayan niya ngayon. Napakasakit isipin na ginawa niyang lahat para sa safety na lahat ng lumalakad paggabi. Nabawasan yung mga adik. Takot yung mga adik. Sa totoo lang, hindi man lahat nagawa ni yung Tatay Diggs yung mga ng 100% na maayos ng ating bansang Pilipinas. Pero na-minimize yung mga kriminalidad. Yung mga adik, maraming naparehab, may gumaling na, maraming sumuko. Sabihin natin may namatay dahil sa ganyang mga pag-aresto sa mga gumagamit ng droga. Napakasakit isipin na isang presidente ginawa ang lahat para sa ikabubuti ng ating bansa. Pag tuwing gabi, kahit maglakad tayo ng tuwing gabi, hindi tayo natatakot kasi alam natin na safety tayo, walang gagalaw sa atin. Yung mga adik, mga kriminal, takot gumawa ng mga ano man ang nasa-isip nila kasi alam nila na may kasangga sila, oras na gawin nila yung binabalak nila. Marami ang nagawa ni Tatay Diggs. Yung is Pag-ibig, PhilHealth, pinagpalapit lang yung mga branch nila para hindi na mahirapan yung mga tao na mag-process ng PhilHealth, pupunta pa sa kabila para mag-process ng SS or Pag-ibig. 10 years na driver license, pinahaba, at marami pa. Hindi naman natin sabihin na may utang na loob tayo sa ating presidente. Kaya naging ganun na lang yung pagkakaan natin sa kanya.
kundi ginawa niya yung mga paraan na kung saan tayo maging komportable at mabilis ang ating mga proseso ng ating mga pangangailangan. At ngayon, yan, tingnan nyo, kakaawa yung mga sitwasyon niya ngayon. Hindi ko alam kung bakit, dahil ba sa marami siyang nasagasaan na mga taong nasira ang kanilang mga negosyo dahil sa kagawan ng ating dating presidente. Ngayon, tignan nyo ngayon mga guys, nilalabasan naman yung ano ngayon. Karang araw, mayroon namang balita na may dagdag bala sa NAIA. Lumabas naman yan. Ngayon, maraming mga bata na kinikidnap. Riding in tandem. Araw-araw may mabalitaan ka na may namatay dahil sa riding in tandem. Bumalik na naman yung ano guys, yung mga dating gawi nang hindi pa si Tatay Diggs nakaupo, dahil alam nila malakas ang loob nila kasi walang presidente na nagsasabi na ganito, subukan nyo. Kaya malakas ang loob nila. Kaya nakakalungkot ang mga pangyayaring nangyari kay Tatay Diggs. Magalit lang, magalit. Sinasabi ko lang yung aking saloobin, kung ano ang naramdaman ko sa time ng pamalakad ng ating dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Sa time niya, umpisa, since nung po si Tatay Diggs, doon ko naramdaman ang feelings na maramdaman mo yung gobyerno, maramdaman mo yung pagtulong ng gobyerno sa iyo. Malaya ka, parang ang feeling mo free ka. Iisip mo, matiwasay yung pag-iisip mo, dahil pag pupunta ka sa mga lugar-lugar, alam mo na safety ka. Wala kang inaalala kung saan ka pupunta, kasi alam mo sa sarili mo na ang paligid natin, walang masamang mangyari sa iyo dahil sa safety. Walang mandurukot, walang kriminal magtangka ng buhay mo, walang mga adik na tumatambay sa tabi, sa daan. Hindi natin alam kung ano yung mga laman ng utak, ng isip. Pero ngayon, tignan nyo mga guys, bumabalik naman yung tapang nila kasi wala nang kumakalaban sa kanila na presidente tulad ni Tatay Digong. Magalit na yung magalit sa akin ay
Yan kasi ang aking opinion o naging karanasan ko since namulat ako sa buhay ng politika, sa dating mga presidente. Hindi ko naramdaman yan. Sa time ni Tatay Digong, ni former President Rodrigo Roa Duterte, doon ko naramdaman yung tunay na malakad sa ating bansa. Ang kasigit lang talaga ito, mga guys. Bilang tatay or ama ng bayan, alam niya yung para sa mga anak niya, yung palayo sa kapamakan, maging ligtas kung saan sila kapunta. Alam nyo guys, yung bilang ama ng bayan, siyempre ikaw ang ama ng bayan, nasigurado mo yung mga anak mo ligtas sa maayos na kalagayan. At sa kanilang pamumuhay na maging maayos. Grabe guys, grabe yung mga nangyari kay Tatay Digong. Nilabas ko lang sa loobin ko yung feelings ko bilang ordinaryong Pilipino, ordinaryong tao, bilang isang mamayan sa bansang ito. Sabihin mo natin may nasagasaan ng mga inosente dahil sa police operation may namatay. Kung isipin mo natin yung mga nagawa ng mga adik na pumatay ng mga inosenteng tao na may pangarap sa buhay, lalo na sa mga kababayan, sa mga bata, sa mga walang kamunhuwang. Yung iba ni-rape, wasak ang pamilya dahil sa mga ginagamit sa bawal na gamot. Hindi niya alam sa sarili niya kung tama ba yung ginagawa niya o hindi dahil lulong na sa droga. Sana mas maganda yung may matapang ka sa tama. Mas maganda maging stricto ka kung ang kagustuhan mo na maging maayos ang lahat para sa nasakupan mo. Ani mo yung maging mabait. Kung ang maging mabait mo ay naabuso naman, maraming mga nangyayari sa paligid natin na hindi maganda. Yung hindi ko alam kung alam to ng mga ibang mga kung nausibaran to ng mga ibang kapwa natin o ibang mga politiko sa araw-araw ng buhay. Hindi ba nila napapansin o subiran ng mga pangyayari sa mga nangyayari sa ating paligid? Maraming mga abusado
Maraming mga matitigas ang ulo, walang disiplina, parang minsan batas pang ang luluhod sa kanila. Sa mga pulis at sa mga uniform personnel, alam po na kayo sumusunod lamang sa mga tukol ninyo, sa mga sinumpaan nyo, basta nakakataas sa inyo. It's okay dahil yan talaga yung trabaho ninyo. At sana sa isip nyo rin kung ano talaga yung katotohanan, kung ano talaga yung mas magandang mga pamaraan. Sana dun tayo sa mga alam natin na tama, dun tayo. Kahit may susunod tayo na chain of command, kung ang nasa itaas ay hindi maganda yung ginagawa, dinadala ka sa hindi magandang halimbawa ng mga gawain, susunod ka pa ba? Susunod ka pa ba? I respect all men and uniform. Lahat nirespeto namin dahil ganyan na kanilang mga sinumpaan. Sana may babaw yung katotohanan, ang totoong katotohanan, nandun tayo sa tama. Huwag tayo magsunod-sunuran sa mga taong ilalagay tayo sa maling landas, maling utos, ilalagay tayo sa kapahamakan. Your choice. Kung alam mo na tama, gawin mo. Kung alam mo naman mali, it's your choice. Pero end of the day, maraming mga tao na mawala ng tiwala dahil sa maling nagawa, maling pamamaraan at maling desisyon. Yan lang mga guys, ni-share ko lang yung ang ano ko talaga, sa loobin ko talaga. Naawa talaga ako sa ating former president, sa totoo lang. Siya lang talaga ang presidente na inaangaan ko sa lahat ng presidente. Siya lang talaga. Dala mga guys, kung may nasabi man ako sa inyo na hindi maganda or iba yung pananaw nyo sa mga sinasabi ko, pasensya na po. I'm sorry kung may nasabi man ako na against sa inyo. I'm accepted, pero
sinasabi ko lang kung ano aking naramdaman. At hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa ating lahat, para sa bansa, sa ating mga kapwa Pilipino. God bless sa ating lahat.